fasting. Now let's open our Bible, Psalms 145 verse 13. Bible's up. Sa lahat mo ng Bible, mga kapatid, itaas natin. Amen. Psalms 114 verse 13, Thy kingdom is an everlasting kingdom. Dito po sa kaharian, dito sa ating sanlibutan, meron pong kaharian. But the kingdom of God is an everlasting kingdom. And thy dominion endureth throughout all generations. Sa Tagalog, ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan. Hindi magbabago, di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Everybody say tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Salamat sa salita ng ating Panginoon, at tayo pagpalay ng ating Panginoon, gayon din ang tagapakinig at lingkod ng Diyos. God bless you. You may be seated. Now, I want to preach this morning, mga kapatid, on this subject, this timely topic and message that says, the kingdom. Everybody say, the kingdom. Sabihin mo sa katabi mo, the kingdom. Now, we all know there's the kingdom war, mga kapatid. Kaya merong nangyayari lagi na gera or agawan ng teritoryo dahil meron pong pinubuo na kingdom. But the kingdom of God against the kingdoms of Satan and man. Hindi mo pwedeng ikumpara ang kaharian ng Diyos sa gawa lamang ng kamay at tao, mga kapatid. Dahil ang kaharian dito sa sanlibutan ay matutunaw, mga kapatid. Pero ang kaharian ng Diyos will remain and it is everlasting. The kingdom of religion. Religion reigns from a personal belief system. Ito po ay institutionalized systems of beliefs. But Jesus came preaching repentance and the kingdom. If we read Matthew chapter 4 verse 17 says, ang sabi ng Bible, from that time Jesus began to preach and to say, repent. Everybody say repent. For the kingdom of heaven is at hand. Kaya lagi pong pinaalalahanan tayo ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi sa Tagalog, magmula noon ay nangaral si Jesus, ay tinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. At ngayong umaga, muli tayo, mga kapatid, nais na pukawin ang ating pong pananampalataya na ang kaharian ng Panginoon ay malapit at malapit na paparating sapagkat ang mga tao ay palagi at lagi pinipili ang sanlibutan at ang kaharian na kung anong meron tayo dito na base sa ating nakikita, base sa ating nahawakan, base sa ating po, mga kapatid, amen, napapansin. But I tell you, there's more greater and plan, and that is the kingdom of God will come at parating na at malapit na babalik ang kaharian ng ating Diyos. Ang kaharian ng ating Panginoon, ito po, mga kapatid, ay walang katapusan. Kung dito sa sanlibutan, meron pong pagkagawan, meron pong pagpapatayan, meron pong mga pagseselos, meron pong backbiting, meron pong pagsisiraan. But in the kingdom of God, they are one. Why? Because we serve one God, mga kapatid. They are one body. They have one mind. Sila po ay nagkakaisa. Bakit? Dahil tayo po ay naglilingkod na isang Diyos. Hindi pwede na ang kaharian, marami ang hari. Meron lang talagang isang hari. Saan ka nakakita na meron pong kaharian na 3 o 4 na hari? Dahil kapag sinabi mong kingdom, ibig sabihin, there's a king. And wala kang makikitang kaharian na 3 ang hari. Meron talagang superior ng isa dyan, mga kapatid. Same thing with us today, mga kapatid. Amen. Ang ating pong pag-iisip, ang ating pong madalas, mga kapatid ko, na pinag-usapan. Amen. When we think kingdom and religion, mga kapatid, let us consider that many times this word found in King James Version Bible, Pentecost. Amen. Pentecost, 3 times. Apostles, 80 times. Church, 111. And you know what, kingdom? How many times? 369 times. In King James Bible. Jesus, 943 times. You see, in a day when the kingdoms are in conflict, we must not be focused on local church comparison and competition, mga kapatid.
Dahil madalas na karamihan ng mga Kristiyano ngayon, lalo na sa atin mga kapatid, dahil sa sobrang merong high jet set technology, lahat tayo malaging merong option mga kapatid. Lagi tayong laging iniisip, kapag ako nasaktan, kapag ako na ganito, kapag ako sinira ni brother, lagi tayo merong option, hindi magsimba. Lagi tayo merong option, hindi tayo manalangin. Lagi natin sinasabi, bakit ba lagi natin nasa isip na talikuran at kalimutan siya? Pero nung tayo, ikaw at ako nagkasama, hindi kanya tinalikuran, hindi kanya kinalimutan, hindi kanya pinagtakpan na pintuan. Pero tayong tao, sa tuwing tayo nagkakasala, imbis na tayo una, lumapit, lumuhod, at magsisi sa ating mga kasalanan, tayo pa mismo ang pumipili na tumalikod sa kanya. Dapat ikaw o ako, tayo mismo, magpakumbaba sa Diyos. Sino ba tayo? Sino ba ikaw na nakaupo? Ikaw ay pare-parehas, tayo lahat ay pare-parehas lang liligtas ng Panginoon. Pinagsikapan, dugo, pawis at kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Kaya lahat tayo, isa lang ang masasabi ni Jesus, it is all worth it and it is finished. Pero ikaw, sa tuwing nagkakamali ka, malagi mong laging iniisip ang pagtalikod sa Kanya. Kapag nahihirapan, lagi natin biniblame siya. Kapag tayo mga kapatid, merong mga shortcomings at mga ngailangan, imbis na lumapit sa Kanya, tayo pa'y lumalayo sa Kanya. Tingnan mo ang ugali ng tao mga kapatid. Pag sa church, nag-uunahan sa likuran. Pero kapag concert ng Blackpink, kahit magbayad ng 50,000, nasa unahan lang. Tingnan nyo, kaharian, we are kingdom mindset, mga kapatid. Amen? At sa kaharian ng Diyos, dapat yung ating pag-iisip ay nandoon na kagaya sa kaharian ng ating Panginoon. Pero anong ginagawa natin ugali, mga kapatid? Yung Bible natin, 30 years ago na, pero yung cellphone natin, taon-taon tayo papalit-palit, mga kapatid, bago-bago. Pero kapag kagawain ng ating Panginoon, merong ambagan 50 pesos, ang mahal. Pero pag merong bagong cellphone, wala kang maririnig na ang mahal. Tapos, ang sasabihin natin, ako'y taga-kaharian ng ating Panginoon. You see, mga kapatid, kung ang ating pang-mindset na hindi tayo makarating sa iglesia at hindi natin magawang lumuhod at manalangin, mga kapatid, sa ating Panginoon, I think we are not worthy. Hindi tayo karapat-dapat sa karya ng ating Diyos. But I tell you, my brothers and sisters, it's not too late. Hindi pa huling lahat upang tayo lumapit at magsisi sa lahat ng ating mga kamalian at kasalanan at oras na para palitan ang ating pag-iisip. And we need to set the mindset of a kingdom. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ating dakilang Panginoon. Maraming Kristiyano ngayon, mga kapatid, na nagpapaimbis na asikasuin ang pagpapalalim at pagpaayos ng relasyon sa ating Panginoon. Anong ginagawa natin? Inaayos natin ang ating pong Facebook. Mas maayos pa yung profile pic nila sa Facebook kaysa sa kanilang spiritual at kaluluwa, mga kapatid. If you try to check, amen, sa social media, laging updated, meron pang Instagram, meron pang Twitter, meron pang Facebook, meron pang YouTube. Lahat ng yun, pinaggugulan at pinagbigyan ng oras at pansin. Partida, wala pang Netflix, wala pa dyang Disney, wala pa dyang iba pang mga app, mga kapatid. But I tell you, amen, we're living in the last days that we are, amen, in comparison and competition, mga kapatid. Kaya ang mga Kristiyano, kung hindi mag-ingat, mas pinapaboran at lagi nang inaalagaan ng pastor kaysa sa ating dakilang Panginoon. Sana hindi nyo ako ma-misinterpret, mga kapatid. There's nothing wrong if you love your pastor. There's nothing wrong if you have a care for your pastor. But if you don't have care to Jesus, at wala kang concern, at wala kang pakialam kay Jesus, and I think hindi ka tunay na nagmamahal sa iyong pastor at sa ating Panginoon. Dahil marami kayo, mga Kristiyano, mga kapatid, imbes na asikasuhin natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon, mas inuuna na natin pagpamayabang,
pagmamataas at pagbibuild ng kaharian. Amen. Sa mga leaders ng church at sa lahat na may ministry, I hope na malinaw ito sa atin that we are not here for competition. We are not here for comparison. But we are here to love one another as we love God, as we love ourselves. If you truly love God, then bababa yan sa iyo pong mga sarili at kaya mong mahalin ang iyo pong kapwa kagaya na iyong sarili. Hindi mo magawang mag-compare, hindi mo magawa mag-compete if you have the Spirit, if you have the kingdom mindset. If you have a kingdom mindset, wala kang pakialam, mga kapatid, amen. Wala kang, yes, you have a zealous, but a godly zealous. Iba yung zealous na sa sanlibutan, mga kapatid. Why? Because nowadays, there are too much of our resources of time and money is being used for 1 or 2 time slots. So many think that many Christians nowadays, mga kapatid, na kapag meron kang Facebook at meron kang cellphone, ay in ka na. Pero hindi yan basihan sa ating dakilang Panginoon dahil ang kanya pa ring Biblia at pagbabasa ng kanyang salita ay mahalaga kaysa sa ating pong mga ginagawa, mga kapatid. Yes, alam natin na ang ating kabuhayan nandito sa cellphone, mga kapatid. Ang ating pong mga hanap buhay, ang ating pong mga resources, karamihan nasa sa technology. But I tell you, Jesus allowed that, mga kapatid. But if you're not careful, you will get destroyed. Hallelujah. But don't forget, amen, to read His Word, His love letter. Amen. How come that we become the followers and disciples and a kingdom mindset if you don't know what to read, if you don't know what the Bible is, mga kapatid? And karamihan ngayon, mga kapatid ko, sa ating mga Kristiyano, na akala natin dito pagtayo sa platform ay ministry na ito lahat, mga kapatid. Nakalimutan natin ang pinaka-ministry natin to go and preach the gospel. We forgot, amen, that yes, it is good to sing, to play an instrument, na makita tayong tumayo dito, mga kapatid. But this is, hindi lang ito lahat, mga kapatid. Dahil ang pinakailutos sa atin ng Diyos ay tayo po ay lumabas at mangaral ang salita ng ating dakilang Panginoon. And let us share to our brothers and sisters anong silbi ng ating mga biste, ang ating mga bagong mga kadamitan at kasuotan kung maraming kaluluwa at mismo kamag-anak, kaklase, ka-workmate na alam natin hanggang sa ngayon, hindi mo pa rin nababahagian ang kanyang salita. You see, when Jesus was manifested to the flesh, He preached that the kingdom of God is at hand. Anong silbi lahat na kung ano meron tayong success? Kung pagdating sa langit, wala kang may papakitang kaluluwa sa ating Panginoon. I want to remind everybody and sa lahat ng Sanctuary of Praise, especially the young people, it's time to bring back our evangelism, our discipleship, to go out and preach the Word of God. Hallelujah. Tama na ang pag-aasikaso natin masyado sa ating mga sarili, mga kapatid. At huwag nating kakalimutan na meron po tayong ginampanan na tayo po, mga kapatid, ay inutusan ng ating Panginoon. We need to share Him, to share His Word, and to share Jesus. Because we are desperately of the things of this world. And we are not desperate, mga kapatid, in the kingdom. Mas madali lang natin sabihin sa ating po mga labi na tayo nagmamahal sa Kanya, pero ating mga ginagawa taliwas at hindi nakikita na minamahal natin siya. Tinatawag tayo, mga kapatid ko, ng mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pero yung mga ugali natin, amen, hindi kayang itsura na anak ng Diyos. Kaya kapag sinabi mong kaharian, meron po, mga kapatid ko, hari. Everybody say the King. Now Revelation chapter 19 verse 16, and He had on His vesture and on His thigh a name written, King of Kings. Everybody say King of Kings. And Lord of Lords. Kahit sino pang hari dito sa sanlibutan, wala nang mas dakila at hari sa ating dakilang Panginoong Hesukristo. Sabi sa Tagalog, nakasulat sa kanyang kasuutan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. And His name is Jesus. Who is Jesus? He is the King
of kings and Lord of lords. Jesus is still a king even though you have a bad circumcision, circumstances, mga kapatid. Even though you have a bad situation, mga kapatid, Jesus is still a king. Hallelujah. Dahil kailanman, hindi porket tayo rumaranas ng pakahirapan, ay hindi na siya hari. Siya pa rin ay hari, mga kapatid. Jesus Christ is the king. A king is never voted into power. A king is a king by birthright. A king cannot be voted out of power. A king's authority is absolute. A king's word is a law. A king personal owns everything in his domain. A king is also our Lord, and his name is Jesus. He is the Lord of all. When you say the Lord of all, kapag sinabi mo, na-recognize mo at alam mo na si Jesus ang tagapagligtas mo, mga kapatid, then you will focus on Him. Then you will acknowledge Him always. Then you will set a time for Him. Then you will give your life for Him, mga kapatid. Meaning to say, kapag ikaw ay nagbow sa hari na nagsabing maglingkod ako sa iyo, Panginoon, hindi lang basta-bastang desisyon yan. Dahil una, hindi relihiyon ang tinanggap mo, kundi ang ating dakilang Panginoon. Because you will never see that religion, any religion in the cross of Calvary ang napako doon. Jesus Christ hang on the cross, and He is the King of kings and the Lord of all. Everybody say, praise the Lord. You see, this is very important. Many religion teach us, tatlo ang Diyos, 5 ang Diyos, 10 ang Diyos. But I tell you, kaya mahalaga ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. May ibang religion na hindi kayo naalo ng magbasa ng salita ng ating Panginoon. Tandaan po natin, kailanman hindi pinagdadamot ng Diyos ang kanyang salita. Anong silbi na piniprint pa ito, pinagsikapan, mga kapatid, para lang mabasa. Para sa ano? Para ating malaman ang kanya pong plano sa ating dakilang pagligtas sa atin, mga kapatid. Now, the Bible says, "Hear, O Israel, the Lord, our God is one Lord." Wala kang mababasa una pa lang sa Old Testament, sa Lumang Tipan, na mayroong 3 Diyos, 5 Diyos, mga kapatid. The Bible says, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Sabi sa Tagalog, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos. Ang tanging Yahweh, ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Everybody say, praise the Lord. It is very clear, my brothers and sisters, from the beginning, there is only one God. Dahil sa kaharian ng ating Panginoon, iisa lang din ang hari. Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Sabi sa Tagalog, ang buong daigdig at ang lahat ng roroon ay may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Dito sa sanlibutan, mga bagay pinag-aagawan. Lahat kinakainggitan. Pero lahat na yan ang pagmamayari ang ating dakilang Panginoon. Pero hindi yon matter sa ating Panginoon. Alam mo kung anong mahalaga sa Diyos? Ikaw, mga kapatid. Ikaw at ako ay mahalaga sa Kanya. Mas higit pa sa sanlibutan na nilikha Niya. Mas higit pa sa mga pilak at ginto at dakilang mga bagay na nakikita mo. Sa tao, ito'y mahalaga. Sa tao, ito'y halos magpatayan na, mga kapatid sa kapatid. Hallelujah. Pero para sa ating Panginoon, ikaw ang Kanyang mundo. When God created the heavens and earth, the reason why God made the heavens and earth, it is for you. Hindi nag-come up ang kaharian at ang universe kung una wala ka sa isip niya. The Bible says, from the beginning, foundation of the world, God knows you. Before the foundation of the world. Kaya siya nagkaroon ng idea na mag-create ng sun, ng universe, ng mundo. Dahil para sa iyo yun. Bago niya nilikha ang tao, hinanda niya muna ang lalagyan mo. Ang iyo pong comfort, ang iyo pong provision, lahat pinrovide sa iyo ng ating dakilang Panginoon. From the beginning, God wants to have to us, mga kapatid, a kingdom mindset. He is the maker and creator. Therefore, it all and will all belong to Him. Tayong lahat po
ay pagmamayari ng ating Panginoon. Tayo lamang ay steward. Pamahala lang, pero hindi tayo ang pamayari. Alalahanan lang kita, kapatid ko, lahat ng meron tayo, lahat yan ay kaloob ng ating Panginoon, pero ang may-ari niyan ay ang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Because everything belongs to the King. Whatever we have, mga kapatid, is a privilege that we are in the kingdom of God. Dahil kung ano man meron tayo dito ngayon, ginagamit tayo ng Diyos, ng pamilya na meron tayo, pasalamatan natin siya. Huwag natin siyang kalimutan, itaas, at tuwalhatiin at pasalamatan. Kaya tama lang ang sinabi ng Biblia na ating mababasa, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Always. Why? Dahil yan po ay kaloob ng ating dakilang Panginoon. Dahil walang ama o magulang na ang anak niya hindi marunong magpasalamat sa Kanya. Dahil lahat na nakikita at nahawakan mo ngayon na tinatamas ang pagpapala, yan lahat ay mula sa ating dakilang Panginoon. Yan lahat ay nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya huwag kang magmamalaki sa iyong sarili na naabot mo na yan, thank God. Yes, narating mo yan, thank God. Pero huwag mo lang kakalimutan na yumabang at masyado lang mataas ang tingin mo sa sarili at nakalimutan mo na sa isang karamdaman lang tapos kang lahat. Kailan ba ang tao magseryoso, maglingkod at lumalim at umiyak ka sa panalangin? Yung panahon na muntik ka nang mamatay, yung panahon na nasa karamdaman ka, yung panahon na amen, na meron kang malubhang problema. Huwag nating laging antayin, mga kapatid, na doon pa lang tayo nagkakaroon ng option at magkaalala sa ating Panginoon na meron palang Diyos sa itaas. Kaya ngayon pa lang, ikaw at ako, alisin na natin sa tulong ng Diyos ang lahat ng merong kayabangan tayo. Wala na tayong dapat pang i-focus at kundi siya lamang ang nag-iisang Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Kaya lahat ng Sanctuary of Praise, leaders at lahat ng may ministry at lahat ng kapatiran, wala tayong dapat may pagmamalaki at luluwalhatiin at itaas. Walang iba kundi si Jesus. Huwag mong masyadong itaas lagi si pastor. Dapat una ang ating dakilang Panginoon. Huwag mong masyadong lagi itaas ang ministry mo. Una dapat lagi ang ating Panginoon. Thank God we have families. Thank God we have church. Thank God meron tayong mga maayos na kasuotan. Pero huwag mong kakalimutan una. Pasalamatan siya. Itaas siya. Kaya ang unang utos, ibigin mo ang Diyos na buong puso mo. Hindi pwede na mas mahal mo si pastor kaysa sa Diyos. Kaya yung mga tao ngayon, ginagawa ng Diyos ang pastor. Ginagawa ng Diyos sino mga kapatid, ang mga leader. Tayong lahat ay steward lang, hindi tayo owner. Ang mamamayari nito ay si Jesus. Mawawala man si pastor dyan, ang church na to ay mananatili. Bakit? Dahil ang pagmamayari nito si Jesus. Kaya ikaw at ako, tayong lahat ay pribilehiyo lang. Naliligtas sa pinaghirapan ng ating dakilang Panginoon. Kaya huwag kang magmalaki sa iyong sarili. Huwag kang magmayabang, mga kapatid. Kaya kung ano man ang narating natin, all the glory belongs to our Lord Jesus Christ. Kung tunay kayo nagmamahal sa iyong pastor, amen, pag nagkamali si pastor, lapitan natin, pastor. Yan ang tunay na nagmamahal. Ang problema natin, nagkamali na nga si pastor, okay lang yan. Nagkamali si brother at si sister, okay lang yan. Imbis na i-correct natin, mga kapatid, ang nangyayari, isinichismis pa natin. Kaya ano nangyayari? Lalong nasisira tayo lahat. Kung tunay kang nagmamahal sa Diyos, may concern ka sa kapatid mo. May concern ka sa pastor mo, sa leader mo, sa church, mga kapatid. Hindi yung masyado mong poproteksyonan ang leader mo at yung pastor mo, pero ang Panginoon hindi mo piniproteksyonan. Okay lang sa'yo na masira. Ayaw mo masira ang pangalan ng church, pero okay lang sa'yo masira ang pangalan ni Jesus. Tinatawag tayo mga Kristiyano at anak ng Panginoon, followers ni Christ. Pero yung mga ating pong mga pinaggagawa, mga kapatid, masyadong hindi kakaya-aya at hindi po, mga kapatid ko, magandang halimbawa. Kaya oras na palitan na ang ating kaisipan. Una sa lahat, ibigin mo ang ating Panginoon.
Dahil kung tutunay ka at totoo kang nagmamahal, hindi ka peke. Handa mo siyang mahalin at ikukorek. Handa mo siyang lapitan. Kung ayaw man niyang tanggapin, okay lang. Manatili ka lang sa kalooban ng ating Diyos. Hallelujah. Dahil tayong lahat, ang dapat nating gawin ay magpalakasan sa bawat isa. Hindi tayo nandito para po magsiraan, maghatakan, mga kapatid, para ikaw mauna. Oras na para pigilan at patayin yan yung ganyang spirito, mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus, walang kapangyarihan yan. And we cast that kind of attitude and character. We need to rebuild and build the attitude of kingdom mindset na tayong lahat magpalakasan, magdalanginan, at tayong lahat magmahalan ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Mahirap sa atin, mga kapatid, amen. Nagnanais tayo ng langit, pero yung pagmap at pagwalis lang ng church dito, na magawa. Wala akong pakialam dyan. Trabaho nila yan. Always remember, we are one body. Kung may nakita kang basura, meron kang nakitang kalat, damputin mo. At saka mo pagalitan at hanapin yung nagtapon. Hindi, pabayaan lang natin yan dyan lahat, mga kapatid. Nakakahiya. Kristyano tayo, anak ng Panginoon, tapos yung mga kalat, yung mga basura, lahat, mga kapatid. Parang hindi tayo worth it tawagin na anak ng Diyos. Amen? Dahil kung nais talaga natin ang langit, mga kapatid, dapat dito palang organized tayo, mga kapatid. Maayos tayo, sikapin natin, mga kapatid. I know, we are struggling, meron tayong mga kanya-kanyang struggle, shortcomings, mga kapatid. Pero hindi natin yan dapat laging excuse. Dahil ang ating Panginoon, hindi siya gumawa ng excuse nung ikaw niligtas niya sa cross ng Kalbaryo. Meron siyang option. Pero siya mismo humarap, mga kapatid. I am responsible. I am the one. You see, because He is the only one is worth it. Worthy. That's why we sing the song, Worthy is the Lamb. You see, everything in the kingdom, use it, mga kapatid. But that is a privilege. Everybody say, privilege. Now, everybody say, kingdom. Now, a kingdom is the governing influence of a king over his territory, impacting it with his personal will, purpose, and intent, thereby producing a culture of values, morals, and lifestyle reflecting the king's desires for his citizen. Kung ano ang kasuotan mo, magre-reflect yan sa hari. Kaya maraming Kristiyano ngayon, sasabihin nyo, hindi nyo ako makukonvince, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Na kung saan, pagdating lang ng araw ng panambahan, mga kapatid, araw ng linggo, maayos po ang ating mga biste. Pero paglabas, Diyos ko, Mariusip, mga kapatid. Anong gagawin namin mga lalaki? Ang hirap pa naman iwasan yung mga bagay na dapat iwasan. Kahit na makalimutan mo, mapupunta ka pa talagang doon, sasabihin nyo sa amin, mga bastos kami. Kayo tong mas bastos, suot-suot kayo ng maikli. Amen. Kaya nga magtulungan tayo, mga kapatid. Why? Nandito nga tayo para hindi magpamayabang, magpapataasan sa bawat isa. Nandito tayo para magtulungan, mga kapatid. Hallelujah. Dahil alam na natin sa mga panahon ngayon, marami ng dinadisgrasya na mga kababaihan. Marami ng mga lalaki na nalulong sa mga ganitong bisyo, sa mga ganyang bagay, mga kapatid. That's why we need a kingdom mindset and we need the power of the Holy Ghost to destroy that desires, mga kapatid. Why? Because if you have a desires, dapat yan ay nakatuon at naka-align sa kaharian ng ating Panginoon. The desire of the Lord for you to prosper. Pero ang problema, yung ginagawa natin, hindi ka prosper, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. His kingdom far exceeds socialism, communism, or democracy. Bakit? Dahil iba ang kaharian ng ating Panginoon sa kaharian ng dito sa sanlibutan. Paano pumasok sa kingdom? This is the good question. Kingdom entry. Many are comfortable around the kingdom, but have never entered it. You see, John chapter 3, verse 5. Jesus answered, verily, verily, I say unto you,
I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ang dahilan kung bakit kailangan mong makapagkatao muli sa tubig, hindi ibig sabihin na babalik ka sa sinapupunan ng magulang mo, kundi ikaw ilulubog sa tubig, meaning, ikaw po, mga kapatid ko, amen, hallelujah, ay uhugasan sa pangalan ni Jesus Christ sa pamamagitan ng paglubog ng tubig sa ikakahugas at kapatawaran ng inyong kasalanan. Maliban doon, wala nang iba pang kaligtasan. Ibig sabihin, bawat tao, lahat tayo, siguraduhin natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil malinaw po ang sinabi ng Bible, mga kapatid. Ibig sabihin, Pastor, lahat ng kasalanan ko simula noong umpisa, dahil lahat ng hindi pa nababautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, lahat ng simula ng kasalanan pa ninuan natin, hanggang yun namana pa natin, mga kapatid. But pag ikaw tao na bautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ, lahat ng kasalanan lang yun, huhugasan sa pangalan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ikaw po'y malayang ganap na at wala ka na, mga kapatid ko, hindi ka mapapahamak dahil ang sabi ng Bible, they that believe shall be saved, but they that believe not shall be damned. Ikaw ay mapapahamak, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, he cannot enter into the kingdom of God. Hindi sapat lang ang water. Pagkatapos mo ng water, mga kapatid, sunod, you need to be born of Spirit. Yan pong ating ginagawa ngayon, mga kapatid. Mahalaga yan. Kaya sa ating po mga bisita at mga bago pa lang, bakit kaya sila nagsasalita na hindi ko naiintindihan? Ba't sila umiyak? Yang iyak na yan, hindi po kagaya ng sanlibutan. Dahil yung iyak na yan, yan po, mga kapatid, ang pagkaranas ng presensya ng ating Panginoon at pagsasalita ng iba't ibang wika, tanda na sila po, that is the evidence that they will receive the gift of the Holy Spirit. Lahat ng itong binanggit ko, mga kapatid, wala po itong bayad. Yung iyong pong pagtanggap kay Hesus Kristo, hindi mo si Pastor John ang tinanggap mo, lalong hindi ang relihiyon ang tinanggap mo, kundi si Jesus Christ. Paano para? Siya ang iyo pong dakilang tagapagligtas, mga kapatid, wala nang iba pa. And that is the only entry. Everybody say entry. Paano, Pastor John? Dahil sa huling pagbabalik ni Jesus Christ, ang mga taong nabautismohan sa pangalan niya at namuhay at mayroong banal na Espiritu, siya lang, mga kapatid, ang makakapasok. Saan? Ano sabi ng Bible? Sa kaharian ng ating Panginoon. Sa kaharian ng Panginoon, there are no more tears, no more pain, no more sorrow, mga kapatid. And every one of us will enjoy, mga kapatid ko, at wala ng kamatayan, wala ng kasakitan doon sa langit, at masarap sa pakiramdam at makita mo na nandoon yung asawa at anak mo, mga kapatid, hallelujah, and you are enjoy, amen, hallelujah, with everlasting, and you are experiencing, mga kapatid, na hindi mo pa naranasan dito. That's why we need to secure that kingdom entry. You need to get baptized in water in Jesus' name and be filled in the Holy Ghost. Palagpakan natin ating Panginoon. Anong sagot sa Tagalog? Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. That's why this coming anniversary, I tell you, yung iyo pong pagtanggap ay hindi yung sinasabi natin, mga kapatid, na pag ikaw tumanggap ay dito ka na, no. First thing first, and this is very important, yung tinanggap mo ang ating dakilang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas ng buhay natin, mga kapatid. Last part, kingdom life. A kingdom life is possible only as we live by the King's principles, as stated in the Constitution of the Kingdom. Ano yun, Pastor John? This is the Word of God. That is the Word of God. If you read the Bible says, we are ambassadors of His kingdom. Pag sinabi mo ambassadors, you are doing the principles and the will of the King. Hindi pwede na sarili mo ang nasusunod. Ang ugali ngayon, mga kapatid, imbes na kingdom mindset, okay lang yan. Maghahanap ka ng Bible verse na
fit sa'yo. Ay, masakit to, wag to. Ito. Tinan mo, mahal ako ng Panginoon. You see, if you agree, if you have the kingdom mindset, mga kapatid, meaning to say, you are agreeing. Kahit balabag sa kalooban mo, you are submitting yourselves to the King. Why? Because you know that His plan and His thoughts, mga kapatid, is better than our plan, our thoughts. Because at the end of the day, again, it is all worth it. We are entering to the kingdom of God. And remember this, no flesh will inherit to the kingdom. Dahil yung pitang laman natin, tandaan natin, hindi yan makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya kailangan mong mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ. Ikapapatawad na yung kasalanan at ikaw makakatanggap ng banal na Espiritu Santo para ikaw makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. As the musicians, singers will prepare a song, the old song. I love this song. I don't know if you remember this. And His kingdom shall know no end. You know that, mga kapatid? That is the song that will remind us that the kingdom of God is everlasting and it will last forever. Mind you, my brothers and sisters, kung ikaw ngayon naglilingkod sa ating dakilang Panginoon, oras na para isuko muli ang sarili mo sa ating Panginoon. I-realign ang plano mo para sa ating Panginoon. I-give up yung pride mo at yung pagiging makasarili mo para sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi ka lang naligtas para nakaupo lang at wala nang gagawin. Kailangan tayo magtulong-tulong para sa kapwa at para sa bawat isa at para dahil mag-glorify ang ating dakilang Panginoong Jesus. Dati, Pastor, gusto ko mag-short na maiksi para maakit. Anong silbi niyan? Mapapahamak pa lahat ng kapitbahay mo, madisgrasya, mag-aaway pa kayo. Hindi yan kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, magbihis ka ng maayos para ikaw maging kayaya sa ating Panginoon. Gayon din sa mga kalalakihan, lahat, kung ano mang bisyo, lahat ng mga sugal na ikakasira ng pamilya mo, mag-aaway lang kayo, mag-asawa mo, it's time to surrender at the feet of Jesus. Why? Dahil imbis na isugal mo, ibisyo mo, ipang-inom mo, ilahat, ialak mo, ipunin mo na lang para sa mga kaluluwa na hindi pa nakarinig ng salita ng ating Panginoon. That's why today, let us help one another. Pray one another. Reach out, amen. And let us learn to love God with all of our heart, with all of our soul, and with all of our mind. That is the greatest commandment of all. Thank God you love your pastor. Thank God you love the church. Thank God you love your brothers and sisters. But if you don't love your God first, then kailangan mong bumalik, mga kapatid. Dahil madidisgrasya ka lang dyan. Kailangan mo unang mahalin siya. Higit sa lahat. Kailangan mong ibigin siya, si Jesus, kaysa sa iyong trabaho. Dahil siya rin mismo ang nag-provide. Kailangan ibigin mo ang ating Panginoon higit pa sa iyo pong mga kapatid negosyo. Dahil si Jesus, ang Panginoon lang din ang magsusupply sa iyo ng negosyo at maraming customer. Why? Dahil kaya kang pagpalain ng Diyos. Kahit man, amen, sa panahon ng kagutuman, kaya kang i-bless ng Panginoon. Kayang ipakita ng Diyos ang mga milagro at mga bagay na hindi mo pa nakikita. Kaya manatili ka lang. Amen. Unahin mo lagi siya. At ang kaya katuwiran, ang Panginoong Hesus, itaas, ibigin ng buo. At susunod dyan, ang pag-ibig sa iyong kapwa. And that is the greatest commandment.